Hello! How are you everyone? So just in case nga maka-encounter mo og same nga situation sa akong gi-process nga transaction sa Social Security, naa na mo yung mga idea. So kani siya nga case no sa akong brother nga namatay atong February 2024. Kuan siya fatal arrhythmia na declare siya as kanang grabe na siya ba ikamatay na niya. So ang iyahang Social Security naglisod ko og follow up tungod kay palang-palang ang hulog niya unsaon nimo pagkiha ang usa ka employer. So una moadto ka sa SSS, mao ni siya ang listahan no, complain on non-remittance of contribution. So naay mga documentary requirements nga ilang pangayoon. Una, request or verification form. So magdala ka didto og valid ID. Ako kay igsuon man ni nagdala kog valid ID nako nga sa iyahang nga side katong namatay nga member, iyahang iwan kada bitang pink nga papel the moment magpa-register mo sa Social Security, mao na siya nga naa nakasaad ang iyahang Social Security number. Ikaduha, personal data sheets. Ikatulo, sworn statement. Dapat notaryo siya sa abogado. Moadto ka sa PAW, libre raman na. Pero kung wala kay taas nga pasensya maghulat, adto na lang sa private attorney. Dito ko sa kuan private 250 to 350 ang mabayad. Pasilyuhan man na nimo kay mag-ana man didto. So mao na siya sample kanang murag kang mananumpa ba. So akong pangalan i-state imong name. Example, Manding Colana, the sister of the deceased member, nga mo na siya ngalan sa katong namatay nga member sa SSS, a bona fide resident of Social Security System with an SSS number. Ipabutang na nimo didto siya para dawaton na siya, no? So, a legal age, then Filipino with residence sa asa na puyo. Dayon, sa Cebu ni adto, after having been duly sworn in accordance with the law to do hereby depose and say, I am complaining against his employer. So, iyahang agency, una na akong gipangita. So, kabalo ko kung kinsay nag-manage anin niya. Nga kabalo ko sa pangalan mismo, personal name sa agency, pero wala lang nako siya gi-mention kay para dili pud ta nga madaot kay kani ato ang content para lang ni nga makabalo pud ang uban sa akong pag-process. So sa papel ipa-state didto nga for non-reporting of Social Security contribution, blah blah blah, employee compensation coverage and non-remittance of my premium contribution since pila ka tuig man to siya. Ako ang mga 4 to 6 man siya to siya niya. 2009 man siya na-hire up to 2013. Ang problema, katong mga gideductionan siya sa mga sa contribution nawala tungod ka nag-transfer ko boarding house. So, after gi-submit na namo dito siya sa kanang Social Security niya. Naana sila ginatawag nga account officer. Ang account officer mao na maglihok sa imong case, sila na mismo ang moadto sa employer. As in bisag init kayo udtong tutok ila jud ang adtuon didto. So dapat i-mention diri nga that his employer, unsay name, blah blah blah, unsay address niya. Sa Cebu man siya niya. Pag adto nila dito, dili na day open or operating lang business kay dugay na silang transfer or ambot asa sila. Ipa-mention pod sa papel katong sa imong sworn statement sa ano pag-pronounce nga pila ang sweldo sa akong manghod sa minimum ato nga panahon katong tuiga 400 pa kapin, pero ang gipanghambog sa iyahang employer during the time nga nag-abot mi sa Department of Labor 500 kapin, so 550. The documents to support my complaint are wala akong problema tungod kay wala koy kanang proof of employment. So niadto ko sa BIR, nangutana ko didto unsay akong buhaton kay recorded man didto ang name of employer niya, niadto sad ko sa SSS.
Basta nangita ko mga pamaagi para makakuha ko pruweba. And I am willing to testify in the court in the event his employer refuses to comply with their obligation with me. So, mo na siya imo na ipasuwat dito. Bahala ng abogado, sekretary, ana. I am executing this sworn statement to attest the above stated fact and for whatever legal purposes dismiss, sir. So, imo nang pasilihan sa abogado with the name mo na iduha ka witness. Ako ang case kay akong gipa-witness katong back ride sa akong brother during na time nga nalagpot sila sa motor kay motor accident man na iyang kamatyan. Yun nga, gipa-perma sad nako akong tita nga naa sa Cebu, akong auntie. Kay mao na sila ang mga mo testify nga nagtrabaho jud siya ana dihang lapita. So dapat unta ang perma adto iyang live-in partner pero dili pa man siya gud inana ka willing mo cooperate atong panahon na kay sakit pa sa iyang part niya kanang emotions, wala lang sad nako gipasagdaan lang sad nako nga mahangtod maulian siya nga hangtod siya na mismo nga atong moingon nga atong i-process. So mauto siya ya sa imong nga case no duha ka valid ID dala tapos magdala ka og ganang kung namoy certificate of employment mas mapadali ako wala man good. So mauto siya imohang pag-process niya na hinaot nakatabang